So update lang tayo about dito sa biglang pagkawala ng apps ng loan app na si Big Loan, no? May nagsabi sa akin last week pa raw, pero nung sinilip ko itong nakarang araw, napansin ko, hindi ko nga siya mahanap. Hindi ko mahanap sa Play Store, hindi ko mahanap sa website, then even sa ibang app store, no? Yung dito sa mga Vivo na ginagamit, hindi ko siya makakita. Hindi ko alam kung ano dahilan, pero pag-usapan natin, talakayan natin dito sa video ito, ang nangyari kay Big Loan. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na katulad nito, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin na ginagawang paglabag nitong mga online lending apps, unfair debt collection practices, at kung saan mga ahensya ng gobyerno kayo maaaring lumapit, dumulog para maghain ng kaukulang reklamo at kaso sa kanila, okay? At hindi rin po ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. Ang utang ay utang at ito po responsibilidad. At hindi rin po ako abogado, ako po simpleng mamamayan na katulad ninyo, nagre-report lang din po ako ng mga paglabag ng mga online loan apps na ito, no? Ito, napansin ko nga, may nagsabi rin na last week pang araw, at hindi ko nga rin akalain na biglang mawawala to si Big Loan. Pero, theoretically, sabihin, theory ko lang po muna ito, at hindi pa ako sigurado kung bakit nga sila biglang nawala. Maaring maging dahilan yan, kung bakit siya biglang nawala, ay katulad sa ibang mga online loan apps, na kapag meron silang mga malware na ginagamit, na hindi maganda o kaaya-aya, sa kanilang apps, katulad ng mga spy apps, kunwari mga hacking device na malalaman at makikita ng Play Store. Yan po ay maaari po nilang tanggalin, lalo na kung ito ay makaka-apekto ng hindi maganda doon sa individual na na pagmamay-ari ng isang may mga cellphone o yung mga yun. Basta, pagka alam nila medyo hindi maganda yung mga system na nakalagay doon sa apps, pwede pong tanggalin ni Google Play Store, ni App Store, at ang mga, at even sa website, kasi nga nagulat ako, maaaring meron ng problema. O kaya naman ay, isa pa sa isang naiisip ko kung bakit nawala sa Play Store yan, sa ibang mga websites din, is, ni-report ng SEC. Okay, malinaw ha? Maaaring nag-report po o nag-comply ng complaint ang SEC mismo. Pwedeng ginawa nila yun. Tapos, dahil nga sa pagkaka-forward nila ng kanilang complaint dyan, ay naging dahilan para tanggalin sila sa lahat ng mga downloadable system ng mga social media. Okay? Kahit sa mga sa pagka nag-google kayo, nag-search ka, wala rin po siya talaga. As in, makikita mo lang siya, eto. Big Loan, ayan, di ba? Pero pag pinlik mo siya, mga kadyani, ang website niya ay lalabas, the website is temporarily unavailable. Either, hindi ko rin alam kung nag-update din yung apps na yan. Pwede rin yun, mga kadyani. Pero, pag silip ko naman sa SEC, dahil updated po ito ito lang, last lang ng March 13, if I remember it correctly, andun pa naman si Big Loan. Hindi pa naman siya nare-revoke. Wala pa naman revocation or wala namang cease and desist at hindi naman po siya nare-raid. Okay? Then, ito pa ang maaaring naging dahilan kung bakit yan in-report, no, ng SEC. Maaaring in-report dahil dito. Dahil sila ay ginagamit na tong Digido. Dahil si Digido ay revoke po ang lisensya. Dahil itong si Big Loan ay nagpapautang at naniningil gamit ang pangalan ng Big Loan, pero ang totoo nagpapautang pala is under siya ni Digido at ni Robocash. At itong si Robocash, ay revoke din po yan sa pagkakalala ko, pero pagmamay-ari po yan ngayon ng Robocash na nasa Singapore based daw. Yun na, malinaw ha. Bali itong si Robocash, yung na-revoke dito, nasa Singapore na nakabase. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa binasa ko mga research ko about this Big Loan, no? Yung konektado sila sa bawat isa. Kumbaga, si Robocash, na na-revoke, nagbase na lang sa ibang bansa, si Digido na na-revoke dahil nga hindi sila nag-comply na meron para silang mga extended branches na nag-ooperate doon sa Cavite at hindi nila binigay yung kaukulang dokumento na dapat na alam din ni SEC na sila nag-ooperate na extension office. Ibig sabihin, hindi po yan sa unfair debt collection practices na revoke, no? Meron kasi ako nabasa dyan na page, laki-laki pa naman ng followers niya, tapos
Hindi man lang alam pala kung bakit na-revoke si DJ o sinasabi na-revoke daw sa unfair declaration practices. Ito lang yung kaibahan ko sa ibang channel ng mga kadyani. No? Ito, ako, sinisiyasat ko munang maigi kung ano yung dahilan ng pagkaka-revoke, cease and desist, tsaka kung ano yung maaaring maging dahilan kung bakit nawawala yung mga ola na yan. No? Pero, eto, mapapayuhan ko lang kayo, no? Dahil nga wala na nga itong apps niya na natanggal sa Play Store, kung meron pa kayo dyan, maaari gumagana yan. No? Huwag nyo na lang muna siguro tanggal kung balak nyo magbayad. Kung may plano kayo magbayad, okay? At bayaran nyo na lang kung sakasakali. Tapos, kunin nyo yung reference number na ibinibigay nila. Save nyo lang po yun. Kaya nasa inyo pa naman eh. Para just in case na automatic na matanggal dyan sa cellphone nyo. Kasi, kadalasan kapag kapag tinatawag na unsafety o critically high risk, yung isang apps kusang tinatanggal ni ni Play Store. Automatic nga kasi minsan nag-download ako nung sa website. High risk pala siya. Automatic natatanggal. Kaya ang ginagawa ko, hinahanap ko siya doon sa ibang app store. Like dito sa Vivo App Store na merong sariling app store yan ng mga kadyani. Kaya ganyan, nag-download ko pa rin siya. Ibig sabihin, pwede pa siya magamit basta nandun sa mismong phone at yung mismong app store ng phone na yan. Okay? And then, kung magbabayad ba kayo o hindi, ito, ulitin ko, hindi naman po revoke si Bigloon eh. Ang revoke po si Digido. Ang mali lang po kasing ginagawa ni Digido, si Digido pinadadaan sa Bigloon para maningil. Pero kung si Digido, nagkautang kayo dyan before the revocation, uulitin ko po para malinaw, is pwede pa rin kayong singilin. Okay, pero kung sa panahon na na-revoke sila, na nagpautang sila nung panahon na revoke, example, kailan ba ito na-revoke? 2024? If I remember it correct, tama ba? 2024 nga ba? 2021? Basta May. Something like that. Ngayon, kung nalaman nyo revoke na at tinuutang pa kayo, ibalik nyo na lang, ibalik nyo na lang yung nahiram. O kaya naman pwede nyo i-contest sa SEC kung yan ba dapat nyo pa bang bayaran yung interest, dapat nyo pa bang ibalik, o dapat nyo pa bang ibigay yung principal amount na pinautang nila para tapos kasi, mali kasi ang ginawa nito si Biglo, nagpahalata, kaya maraming complaint na ginagamit ni Digido bilang pang front na sila pala yung nag-ooperate. Kasi dati iba 'yan eh. Iba yung pangalan ng Big Loan, si Fingertip lending company siya, naging financing, parang ganoon yata. No, parang nagpalit. Ba maring ginawa diyan is binili o nakipag-collab, something like that. Yan ang teorya ko kung bakit naging parang isa sila, pati sa system ng Big Loan, naging parang Digido style na rin, pati sa pagpapautang lahat-lahat. Pero marami na rin pong issue yan si Big Loan. No? Nagkaroon na rin po ng issue yan ng unfair debt collection practices o yung mga harassments dun sa programa ni Bentool po yung sa Bitag. Na nangaharas po talaga yung Big Loan. May ebidensya po. Search nyo lang po sa may kay Bentool po sa Bitag. Meron video doon na nangaharas yung agent nila. Kaya probably, kung si Digido at si Robucas, iisang proseso, possible po yan. Kaya pwede po kayo mag-file ng complaint kung may harassment sila na ginawa sa inyo. Pwede nyo complain niya sa PNP, NBI, at sa PAOK, sa CICC. So sana katulong update natin dito tungkol kay Big Loan. Maraming po salamat sa uulitin.